morning. So, ika-apat na araw na natin ngayon dito sa Osaka, Japan. And today, lilipat na ako ng another hotel. Malapit lang dito sa hotel na to. Bali, walking distance lang naman. Siguro mga around 1.4 kilometer. Check natin mamaya sa Google. Today, I think mag-explore lang ako sa Osaka Castle and Umeda Sky Building. Try din natin puntahan yung Yodobashi. May titingnan ako kung AirPods dun. Tapos, cellphone yung pinapabili ng asawa ko. Yan lang muna siguro yung naisip kong puntahan today. Yung lilipatan kasi nating hotel is malapit na dun sa Chutenkaku. Mamayang gabi siguro dun tayo mag-explore. So ngayon nakapag-ayos na ako ng gamit ko. Bali yung checkout dito sa hotel is 11 AM. Right now, 10:19 AM na. So mga 41 minutes na lang yung pinakang limit natin dito na mag-stay. Pagkababa ko, dediretso na ako dun sa hotel. Ang pangalan ng hotel na pag-i-stayan ko is yung Koko Hotel Osaka Namba. Try natin i-google. Walking lang yung gagawin ko. Kasi ang tinuturo ni Google initially is mag-train daw ako. Kaso, ang hirap kasi mag-train pag maglilipat ng mga gamit. Mukha kasing sasabuyan niya ako tinuturo So, maglalakad na lang ako. Kaya naman lakarin. Ayan. Walking is 16 minutes ito. And 1.1 kilometer lang pala. Malapit lang naman pala. Ayan, start na natin to. Ayan, straight lang talaga yung dadaanan ko. And madadaanan natin yung Nipponbashi Station. Siguro, pagkapunta ko doon, iiwan ko lang yung mga gamit ko. Then, didiretso na ako sa Osaka Castle. Pero, try muna natin maghanap ng tanghalian malapit dito sa hotel bago tayo pumunta doon sa Osaka Castle. So, yung nagastos ko pala kahapon, hindi ko pala nasabi nung nag-outro tayo doon sa Nara. Sarap ng sunset kahapon dun Yung nagastos natin kahapon, total is 4,094 pesos. Kasama na dun yung train and pagkain. Tapos yung isang deer na nabili ko, yan, sinama ko na din. 4,094 pesos yung nagastos natin kahapon. Ang total na nagagastos natin sa tatlong araw is 32,601. Kasama na dun yung hotel nitong 4 nights ko and yung flight. Alis na din tayo para medyo madami na tayo ma-explore kasi late na naman ako gumising. Ang sarap matulog no? Pag ganito yung panahon. And kahapon pala, hindi ko na lang nag-vlog. Nag-ikot-ikot ulit ako dun sa Dotonbori and Shinsaibashi. Kumain ako ng oden. Sarap din ng oden na nakainan ko. Tapos may beer. Sinisipon na nga ako Anyways, so alis na tayo and punta na tayo dun sa next hotel natin, which is yung Koko Hotel. Let's go! Ayun guys, on the way na ako papunta dun sa Koko Hotel. And tirik na naman yung araw. Ganito ata talaga pag autumn dito sa Japan. Laging clear na clear yung sky. Taas ng malamig. Kaya sobrang ganda din talaga ng weather pag autumn. Naka-sunglass na naman ako. Ang bilis kasi pumikit ng mata ko pag nasisinaga ng araw. Kaya lagi din ako naka-sunglass kung mapapansin nyo. Nandyan lang yung Nipponbashi Station and ito yung 7-Eleven. Nag-withdraw nga din pala ako dyan kagabi. Tapos bumili lang ng tubig. Yung papunta dun sa hotel ko is dire-diretso lang tong kalsada na to. Madadaanan natin yung Kurumon Market. Yung mga kotse pala dito pwedeng dumaan sa pedestrian. Kahit naka-green. Basta walang natawid dun sa pedestrian. Ayun, naabutan na naman tayo dito. Grabe, Pag mga ganyan pasaway, usually mga mga turista din. Kahapon din sa Nara, sobrang liit ng daan Pag naka-red, wala talagang tumatawid Ang tumatawid lang yung deer. Kahit naka-red. Pero tinitigilan naman ng mga sasakyan. Ayun, doon tayo kahapon sumakay. Yung papunta ng Kintetsu Nara Station or Nara mismo. Papunta dun sa hotel ko, madadaanan natin yung Denden Town. Ganito talaga yung gusto ko Ayokong masyadong maaga para medyo chill lang. Parang sama kasi sa pakiramdam pag kulang sa tulog Hanggang anong oras kaya pwede mag-iwan itong mga gamit dun sa Koko Hotel? Sana pwede na mag-iwan ngayon. Bihira kasi ako maglipat ng hotel pag pupunta ako dito sa Japan. Hassle kasi Unless pumunta tayo sa ibang lugar. Dito na tayo sa may Denden Town. Yan yung palatandaan ko Yan yung mga yan. May bubong na daan. Sobrang lapit lang pala niyan sa Kurumon Market. Hindi pa ako may pumunta dun. Yung hanay na madami na anime stuffs and Gundam na binebenta. Para kasing Akihabara ng Tokyo, yung Denden Town na yan. May din dito, nagka-kart. Mario Kart din ba tawag din? May ganyan din pala dito Akala ko sa Tokyo lang yan.
Yan, dito kami pumunta dati sa jungle. Madami kaming nabili dyan na action figures. Isa yan sa recommendation ko dito. Yung jungle na yan. Dalawa yung jungle dito, yung isa na dun sa kabilang side. Yung puro Gundam naman yung binebenta. Ayun, yung animate, kung kita man dito. Ayun, isa yung sa sikat din na bilihan dito ng action figures. Kaso nung tumingin kami sa Akihabara last year, medyo mahal. Ganda ng Gundam, oh. Kita niya ba? Ang laki. Mailaw siguro yan paggabi. Yung billboard. Ayan, oh, ganda ng Gundam. Ito po pala yung isang magandang bilihan din dito ng mga anime stuffs. Kids Land. Nakikita ko na Coco Hotel. Sobrang lapit lang pala nun sa Denden Town. Coco Hotel. Pasok tayo dito. May restaurant pa dito, matcha restaurant. Ayun guys, nakalabas na ulit ako dito sa Coco Hotel. Iniwan ko lang yung gamit ko. Mamaya pa kasing 3 PM yung check-in ko. Meron din palang katapat na 7-Eleven to. Ayan, ito ang Coco Hotel. And may nakita ako dito ang Curry Resto. 4 minutes walk lang daw, sabi ng Google Map. Puntahan natin. Doon na lang siguro ako kakain. Ayan, curry naman tayo. Kasi hindi pa naman ako nakakain ng curry simula nung dumating ako dito sa Japan. Dalawang kanto daw, sabi ni Google, tapos kanan. Hindi ko pa naranasan mag-stay sa Coco Hotel ngayon pa lang. Tingnan natin kung mas okay siya sa Sutetsu. Sarado pa din yung mga stores yung iba. VTuber. Kain muna ako, tapos punta na tayo ng Osaka Castle. Dito na tayo lumiko. Ayan, kaliwa daw tayo dito. Ganda ng kotse, ano? Naangat yung bubong. Parang sa Pilipinas wala masyadong ganyan. Wala pa nga ako nakikita dito pa lang. Ang pakita mo kasi dun pag inopen mo yung bubong ng sasakyan mo. Sobrang alikabo kasi dun eh. Medyo tahimik sa side na to guys. Dito daw, sa malapit dito. Parang may mga lumang dito, mga gadgets. Mga binebenta. Yan, diretso tayo dito. Ang pangalan ng store, Kari Madras Nippon Bashi. Nasaan yun? Diretso pa daw. Sabi ni Google Map. Akala ko kagabi talaga magkakasakit ako. Ulungkot na ako. Sayang punta ko dito pag nagkasakit ako. Pumunta na ako sa akin, ng Japan para magkasakit. Ito na, Kari Madras Shop. Since 1988. Sakto. Ayun, dami agad nakakain. Try natin. Let's go! Ayun guys, tapos na akong kumain. Sobrang sarap ng curry. Hindi lang ako masyado nakapag-video kasi puro local yung kumakain. Hiya akong mag-video. Baka may istorbo ko sila habang kumakain. Pero sobrang sarap. Saka ang laki ng serving. Sabi nung katabi ko kaninang Japanese, sugoy. Ang laki naman talaga. Pero naubos ko. Busog na busog ako. Ang sarap eh. Siguro kung re-rate ko siya 10 out of 10 para sa akin. Puntahan nyo lang yung store na yan. Malapit lang siya sa Denden Town. Mga isang kanto lang. Ayun, yan na yung Denden Town. Ang sarap eh. Best curry. Pero mas masarap pa rin yung nandun sa Nara. Hindi lang natin nakainan. Yung binayaran ko is 1,450 yan. Lilista ko na. Baka makalimutan ko eh. Nahiya lang talaga ako mag-BJ kasi ang tahimik kasi dun sa loob eh. Talagang local na local yung dating nung restaurant. Ang sarap eh. Napapaganon ako habang nakakain. Sobrang dami pero naubos ko. Kita nyo yung serving Ang laki. Medium pa lang yun. May large pa dun. Medium na lang nga lang yung kinuha ko eh. Ang laki. Kakalabas ko lang ulit ng hotel. Medyo pumasok lang ulit ako para magpahinga. Para umupo. Medyo inaantok ako kanina eh. Punta na tayo ng Osaka Castle. And papunta doon, sabi dito sa Google Map. Ayan. Mukhang 2 train yung sasakyan natin. Dito na lang tayo sa kaunahan. 33 minutes lang yung biyahe. Doon tayo sa Ibisuchu Station sasakay. Malapit lang naman dito. 3 minutes walk. 170 meters. 2 line. Sakay Suji line tapos Chuo line. Ayan. Enter Bio 1A tayo. Then 3 stops lang. Papunta dun sa Sakay Suji Hamachi Station.
Then lipat tayo ng line sa Chuo Line, papunta ng Egoma. Tapos 20 minutes walk, papunta ng Osaka Castle, 1.3 kilometers. Medyo malayo kasi guys yung Osaka Castle, yung paligid niya, kaya sobrang layo na lalakarin papunta dun sa gitna. Nasa gitna kasi yung pinakang castle. Start na natin to. Tara na, pasok na tayo dun sa 1-A sa Ibisuchu Station. Let's go! Diretso tayo dito. Nandito daw yung Ibisuchu Station. Medyo masama pa pakiramdam ko, nakakainis. Sana hindi tayo magkasakit. Pero binili akong vitamins, tapos yung gamot, mamaya pakita ko. Bumili ako kagabi. Mahirap na para sure na hindi tayo magkakasakit. Sayang kasi punta natin dito eh. Itong part na to, pag diniretso mo na dyan na yung Chutenkaku area. Kung saan na doon din yung Chutenkaku Tower. Na dito talaga yung nagma Mario Kart. Mario Kart pa rin ba tawag doon? Dito pala sa Dendenton merong ganyan. Street kart. Parang may nabasa nga ako sa internet na ayaw ng mga local din sa mga ganyang kart. Nakaka-store mo doon sa kalsada. Yun yung nabasa ko. Lampas na pala ako. Saan yun? Lampas na pala ako. Tabi tayo dito. Saan yung pasok ko ng station? Parang wala ako nakita. Nalampasan ko pala ng isang kanto. Sana abutan natin yung Osaka Castle na full autumn. Yung iba kasi nga trees talagang naglalaglagan na yung mga dahon eh. Dun sa Nara mayroong mga parts na wala na talagang kadahon-dahon. Pero ang ganda kahapon dun sa Nara, the best eh. Yun talaga yung pinakang gusto kong lugar dito sa Japan, yung Nara. Gawa din kasi ng mga deer eh. Next time siguro magana tayo din, mag 2 nights para ma-explore pa natin yung ibang area ng Nara. Dito daw yung pasukan ng station. Saan yun? Ay, yun pala. Ayun pala yung pasukan ng station, oh. Dumaan ako dyan kanina, hindi ko nakita, tumawid pa ako. Video kasi ako ng video eh. Mayroon pala dito ang Koko Ichiban nyo, oh. Masarap din dyan yung curry guys eh. Pero yung kinainan ko kanina, mas masarap siya kaysa dyan sa Koko Curry House. Para sa akin, pag nirate natin, 9 out of 10. Yung kinainan ko kanina, 10 out of 10. Ngayon, tawid tayo. Platform 2. Hindi ko talaga ito nakita kanina nung dumaan ako. Pasok tayo dito. Platform 2. Enter by 1-A. Nakita ko kanina. 1-A. Platform 2 tayo. Yan, dun. Sa kanan. May laman pa kaya ito? Yan, 964 pa. Abot pa tayo dun. Hindi naman ganun kamahal yung mga trains dito. Mga 200 lang, 300 ganun. Pero kung compare sa atin, syempre mas mahal dito. Ang mahal lang yung papunta ng Nara, Kobe, ganun. Pero kapag mga limited local trains yung sasakyan natin, hindi naman ganun kamahal. Ang mahal yung sa mga JR, yung mga express train. Punta tayo dito sa platform 2. Sakay tayo ng train. Ito yung Chutenkaku Tower. Malapit lang dito. Mamayang gabi, puntahan natin yan. Ito naman yung Osaka Castle. Hanggang 1700 lang pala yan, 5 p.m. Tapos yung last entry yata ito eh. So 4:30 p.m. Baka hindi na lang natin pasukan yan today. Hindi naman pwede mag-video dun. Sa labas na lang siguro ako. Parang maganda kasi mag-roam around dun sa paligid ng Osaka Castle eh. Lalo na pag autumn. Pulang-pula daw dun yung mga yung mga puno. Tapos dilaw na dilaw. Tingnan natin mamaya kung ano yung mga experience natin. Kababa na tayo. Lilipat na tayo ng Chuo Line. From dun sa Chuo Line, isang stops na lang. And nandun na tayo sa station na malapit sa Osaka Castle. Green Line, tapos Platform 2. Yan, buksan ko na din yung Google Map. Ang sama ng pakiramdam ko. Sana hindi ako magkasakit. Ito, Chuo Line, Platform 1. Isang stops na lang papunta dun sa station na malapit sa Osaka Castle. Pero yung lalakarin natin papunta sa Osaka Castle is 1.3 kilometers. Chuo Line. Nakita ko na. Sundan natin yan. Magtatap pa kaya tayo? Sana hindi na. Para hindi masyado malaking bayad. Ayan,
Platform 1 tayo. Yung station na bababa natin, Tanimachi Station. Saan tayo dyan? Tara, dito na tayo. Isang stop lang naman. Let's go! For Tanimachi, for Chome. Yung papunta dun sa Osaka Castle, kahit malayo yung lakarin, ang ganda naman ng view. Papunta dun sa castle. Lalo na ngayong autumn. Yung mga ganito pa dito, sa train station. Parang ganda naman itong subway na to. Oh? Parang kakagawa lang yan. ご利用ありがとうございます。電池ブロックの上に立ち止まったり、バックなどを置かないようお願いします。また、白い線に Mukhang tayo tayo. お願いします。 Dito na ako sa Tanimachi for Chome Station. Yung nakalagay dito sa Google Map, Japanese yung exit. Kung saan tayo mag-exit, papunta ng Osaka Castle. Pero mayroon ditong sign. Dito daw tayo sa kanan, Osaka Castle. Number 9 daw tayo. May nakalagay din dito, Osaka Castle number 9. Wala na ako energy. Ang sama ng pakaramdam ko. Sana mag-uwi ako mamaya. Mamaya tutulog tayo pag uwi ng hotel. Kaya ko pa kayang mag-Umeda Sky Building mamaya. Tapos Yodobashi. Sana kayanin natin. Magkakape ako. Yung ininom ko kasing tubig dun sa curry house kanina. Yung kinainan ko. Ang lamig ng tubig eh. Wala kasi silang mainit na tubig eh. Pwede kayo mag-request ng ganun dito sa Japan. Warm water. Sumama tuloy yung pakaramdam ko nung uminom ako ng tubig na malamig. Ayan, exit daw tayo dito. Tapos pag maghuhugas ka kasi ng kamay dito ngayon eh. Sobrang lamig ng tubig sa mga CR. Parang yelo eh. Yan, tingnan natin kung magkano pa masaya. Ayun, may coffee doon, no? Bili na ba ako? O sa labas na lang? Sa labas na lang? Yan, labas na lang tayo dito. 9-11. Ito, dito daw tama. Yung pamasahe, 240 yen. Di ba, mura lang? 240 yen. May bento machine dito. Bili mo na akong coffee. Ito, para mainitan tayo. Kaso parang malamig lahat, walang mainit. Ano, wala akong nakikitang red, puro blue or cold. Sa labas na lang tayo magwendo. Dito din ba kami lumabas nun? Nung pumunta kami ng Osaka kasi last year. Hindi ko na makalala eh. Mamaya paglabas makikita natin. Kung doon nga. Naalala ko pa yung tsura nun eh. Parang may fountain sa gitna eh. Tapos may Starbucks nakatabi. Tingnan natin kung doon din tayo dadaan. Number 9 tayo. Mukhang kaliwa. Osaka Castle. Ayan. Lawa kasi ng paligid dito ng Osaka Castle eh. Kung makapunta na kayo dito. Ganda rin maglakad-lakad eh. Kita ko agad pula. Pero parang tuyo na yung mga dahon. Foliage. Dito daw, sa linggo pa daw yung pinakang peak autumn eh. Pulang-pula eh, no? Sunglass tayo. Iba to sa nilabasan namin dati. May building agad eh. Ayun yung Osaka Castle oh. Kita ko agad. Ayun. Osaka Castle. Hindi kami lumabas dito, ibang station nga yun. Parang red line yung naalala kong sinakay namin nun na subway papunta dito. Baka sa kabilang ano pa inside. Last year, paglabas namin ng subway, puro puno agad yung nakita namin eh. Walang ka-building na malaki. Baka nga sa kabilang side yan. Laki nitong building na to. Wow. Parang radio station na yan, yung datingan niya. Ang layo pala nitong Chuo Line dun mismo sa Osaka Castle. Dilaw na dilaw pa din yun, no? Yung paligid ng Osaka Castle. Puro Ginkgo tree. Ginkgo tree tawag dyan, di ba? Ginkgo tree. Wow. Dilaw na dilaw, yan, no? Parang hindi pa siya nagpo-fall eh. Swerte ah.
May sakayan pala dito ng minibus. Papunta ng Osaka Castle. Sakay kaya tayo. Magkano yan? Experience sa sightseeing of the park. 1,000 yan. One day ticket. 1,000. One way, 300 yan lang. Lakarin na lang natin. Ngayon dito tayo dumaan sa madaming puno. You and me will be alright. Picture tayo dito. Gamitin ko yung aking gimbal. Grabe oh. The starting light cars on. Wonder where you are. An Indian summer. We're winning every Ano kaya itong ano na to? Parang monument eh. Ano? Ayan, nasa ano siya eh. Nasa harap siya ng mga ginkgo trees na kulay dilaw. low. And the wolves stop howling. And have come back into its hole. I don't mind the reasonable amount of trouble. Tapos na ako dito mag photoshoot. Photoshoot talaga yan. Ayan, punta na tayo dun sa castle. Try nating libutin itong paligid ng Osaka Castle. Parang sulit kasi siyang ikutin. Meron namang mga ganun, yung mga parang electric vehicle. Iikot din siya dito sa Osaka Castle. Pero parang mas trip pa maglakad eh. Ito yung lake. Lake ba yan or ilog? It's the story that I always dreamed of. It feels Osaka Castle. when I'm with you. Ang sarap bumabad sa init eh, pag ganito yung weather. Ah, sarap. Ito na tayo yung train. Train. Yung mga electric vehicle. 300 yan lang pala yan. Experience kaya natin yan. 300 yan. Ayun na pala. Ikot lang pala yan. Napasok din pala to dito sa loob. Falling in love. And the wolves stop howling. And have come back into its hole. Hindi ko maalala itong part na to na pinasukan namin dati. Hindi din ata kami dito lumabas nun eh. Pasukin na natin. Ito namang Osaka Castle, wala naman dito entrance yung paligid niya. Doon lang talaga mismo sa castle yung entrance fee. Pero dito wala. Maganda din kasi maglakad-lakad dito eh. No? Ayun, no? Yung mga red trees. Halos wala ng dahon eh. Hindi nga namin nadaanan to. Ibang entrance to. Ang dami palang pasukan at labasan itong Osaka Castle. When I'm with you, I just can't remember. Medyo nag-okay na pakiramdam ko. Yun pala yung nagagawa ng paglalakad. Always dreamed of. It feels like a soul alone. May garden daw dito. Kaso hindi na natin pupuntahan yan. 2,000 yan. Meron palang illumination paggabi. Itong Osaka Castle. Nag-umpisa nung November 1 hanggang January 2. 2,000 yan. Ngayon, diretso tayo dito. Ang dami pa palang daanan nito eh, no? Meron pa pala itong ganito. Kaso wala ang tubig. Parang hindi ko talaga maalala to. Itong part na to. Parang nagbago yung Osaka Castle eh, no? After 1 year. O makakalimutin lang ako. Lagas na oh. Ang ganda siguro niya nung mga nakarang araw. Or last week siguro, mga ganun. Pero wala pa din yung peak autumn eh, based sa advisory. Sa Sunday pa. Today is Tuesday nga pala guys, December 2, 2025. Yung peak autumn dito sa Osaka based sa advisory is December 5 pa. Ito na yung naalala ko. Doon nga kami sa kabila galing. Doon pa. Dito kami pumasok nun eh. Hanggang dito lang pala to. Simula doon, 300 dyan. Naalala ko na to. Dito kami pumasok nun. Dati. May mga kainan pa dito dati eh. Yung mga yatay stalls. Yatay stalls. Yung mga food stall dito. Diyan kami dati nakaupo nun eh. Tapos dito kami pumasok.
Ayan. Pakita ko yung picture namin last year. Ayan. Doon kami galing, sa likod pala. Mas maganda yung way doon. Kaso medyo malayo din yung lalakarin pag doon ka galing. Sakto lang pala na dito ako nanggaling sa kabila kasi dito kami pumasok dati. Tapos lumabas kami sa likod niyan. Tara, pasukin na natin tong Osaka Castle. Bigyan niyo ako ng energy. Give me energy. Wala talagang tubig to no? Hindi ko na din maalala. Dati ito kung may tubig ba to o wala. Pero doon sa likod, ang alam ko meron Nung kauna namin nakapunta sa Japan last year, kinikilig-gilig pa kami nun Tuwang-tuwa kami nun Ang ganda kasi talaga dito no? Yellow na yun, Ginko tree. Ang ganda. Bawal daw dito mag-drone, No drone zone. Ang ganda nito puno na to. Yan yung pinakagusto kong trees during autumn. Para sa akin yung kulay dilaw na yan. Yung ginkgo trees. Kasunod yung maple tree. Itong ginkgo trees na to, during first week of November, nagbo-bloom. May picture din kami dyan Dilaw na dilaw yan Last year. First week and second week of November. Nung pumunta kami, ang ganda niyan May mga picture din kami dito Ayan, pakita ko ulit. Tapos doon kami tumambay, nagbendo kami. Upo muna kaya tayo doon. Tapos bibili ng kape. Doon na lang pala tayo sa madaming bendo. Ayun. Doon na lang ako uupo tapos magkakape. Osaka Castle. Marami din dito nagpipil trip Pag mga ganitong oras, medyo mahaba na yung pila papasok dun sa castle. Ayun, doon tayo magpapalipas ng oras. Sana may kape. Kape na mainit. Parang kulay blue lang yung nakikita ko. Sana may kape! Ang ganda rin dito magpalipas ng oras Tingnan mo yung mga tao habang nag-i-enjoy sila. Parang nag-i-enjoy ako pag ganun Oh, kita ba? Kita niyo yung sa aeroplano? Ito, may nakita akong kape, hot coffee. Ay, nakabili na tayo ng coffee, ang init. Sarap hawakan Lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. Lost track of everything but each other. I honestly don't know. Tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Ayun guys, nakaupo ako dito sa may tapat ng Osaka Castle. Ang ganda ng garden dito. May maliit na lawa. Malapit lang yan dun sa may center. Ayan. Yung Osaka Castle daw is ginawa noong 1583 para i-unify yung Japan. But na-destroy siya nung nagkaroon ng siege sa Osaka noong 1615. Pero ni-rebuild ulit siya ng Tokugawa Shogunate noong 1620. But na-destroy ulit siya ng lightning strike noong 1665. Ito daw, current main tower na to is na-reconstruct noong 1931 using modern materials na galing pa sa public donations. Pero nagkaroon ng major renovations noong 1997.
Tapos parang naging silbi na siyang museum. Kaya siguro yung loob niyan punong-puno ng history. Ang daming mga artifact sa loob niyan ng Osaka Castle. Pero hindi ko pa nakikita talaga yung loob. Nakikita ko lang dun sa mga pictures and videos. Mayroon kasing part ata dyan sa Osaka Castle na pwedeng mag-video sa bandang baba. Hindi ko na lang papasokin kasi ang haba ng pila. Saka na lang pag bumalik kami dito ng asawa ko. Ito palang Osaka Castle, hindi siya kabilang dun sa 12 original castle dito sa Japan. Pati yung Kumamoto Castle, hindi rin siya kabilang dun sa 12 original castles. Meron ditong isang castle na malapit sa Osaka, mga 2 hours away, yung Himeji Castle. Sikat din yun dun sa papuntang Kobe, lampas lang ng Kobe, sa Yugo Prefecture. Hindi ko na siguro din pupuntahan yun, saka na lang. Pag pupunta na tayo ng Hiroshima, madadaanan naman yung Himeji. Yung mga 12 original castles, yun yung mga hindi na wasak na main keep. Siguro may modification, pero hindi talaga sila na destroyed. Hindi kagaya nitong Osaka Castle and Kumamoto Castle. Yung pa lang kasi yung castle na napupuntahan natin Pero never itong naging capital ng Japan itong Osaka sa pagkakaalam ko. Yung Kyoto lang tapos Nara. So, tingnan lang natin yung view dito sa bandang gilid-gilid ng Osaka Castle. Ayan, dito ako ngayon. Doon ako galing kanina. Diyan ako pumasok tapos pumunta ako doon. Yan, doon yung entrance. Ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo ng likod. Dami ng tao dito. Kanina wala masyadong tao dyan Parang may nagdi-dater na dumating. Na talaga ako, nare-relax ako pag medyo nagpapalipas ako ng oras sa ganitong lugar. Yung mga park, yung mga castle, yung baba ng castle. Nakaka-relax Grabe yun Dilaw na yung lupa. Ngayon na talaga siya nalalagas Pero yung red, parang nalagas na siya Siguro 1 week ago lang yan. Ayan, wala palang daan papunta doon. Doon tayo sa likod lalabas. Mas maganda kasi lumabas doon sa likod Mas iba yung dadaanan mo. Tapos doon tayo magme-merienda. May sikat daw doon na pancake Ayan, tikman natin. Ito, nalalagas na. I'm not sure lang kung ano tawag dyan sa tree na yan. Pero pula din siya. Ayan, daan tayo dito. Wala naman sigurong oso dito May bako dito Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound, it's amazing. Ganda doon pulong-pulo. Tapos puro daw na kulay pula. Autumn na autumn Like, oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you. Here with me, I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. I will give you, know it's alright. Ganda nito guys Itong puno na to. Grabe Taas yung lupa Dilaw na dilaw din. Ang ganda ng puno na nasa likod ko tapos katapat pa yung Osaka Castle. Kinapalan ko na yung mukha ko Nagpa-picture na ako dun sa nakaupo dun. Wala na din pala masyadong pila dito sa Osaka Castle ng ganitong oras. Ayan, right now 2:40 PM na. And nandito ako sa harap nitong castle. Ngayon lalabas na ako, doon ako sa likod lalabas. Punta na tayo ng Maeda Sky Building. Baka hindi ko din pasukin yan. Doon lang ako sa may escalator na sikat. Tapos punta tayo Yodobashi. Tapos after nun, check-in na tayo. Labas na tayo dito sa Osaka Castle. Ayan, ito na yung pinakang tabi ng Osaka Castle. Ayan, sa harap ko. Ayan, ang taas Sarap sana dito kung hindi masama pakiramdam ko. Mas may enjoy ko. Para sa akin, yung paligid talaga ng Osaka Castle yung maganda Kaya hindi na din ako nag-i-interest pumasok sa loob Ngayon, dilaw na dilaw pa rin dito. Gingo tree. Yung kanina talaga dun sa harap ng castle, ang ganda
Parang ginupit yung pulo na yun. Grabe naman to. Ang ganda. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't Ang ganda dito. Habang bumabagsak yung mga dahon. Sarap eh. Ganito pala pag autumn. Ito medyo ano na oh. Umuulan na ng dahon. Oh. Grabe, ang ganda. Wow. Oh, ang ganda yan ah. Ang ganda naman ng experience kanta. Ngayon lang ako nakakita ng ganito guys eh. Walang magagawa. First time eh. First autumn in my life. Ayun ah. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. You said enough. You said you love for me something brand new. Itong area na to sa likod doon ng ano, Osaka Castle pagkalabas. Here we are. Ang ganda. Let me see who Puro ginkgo tree eh. Parang umuulan ng dahon doon ah. Pag lumalakas yung hangin. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're Super ganda ng experience na to. Ayun, labas na tayo. Punta na tayo dun sa Umedes K Building. Baka gabihin tayo. I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. May boat ride dito eh, sa likod. Doon yung sakayan ah. Ayun ah. Just do it. Dito din pala yung sakayan ng road train. Wala na masyadong nasakay eh, no? Kano ba yung ganyan? Dito din yung bilihan ng tickets, oh, nung boat. Ano ba tawag doon? Gozabori boat ticket. May pila pala. Dito pala yung pila niya. Magkano yung ganun? Ah, ito pa rin pala yun. One-way ticket, 400. One-day ticket, 1,000. Amazing pass discount, 800. May bayad pa din pala pag naka-amazing pass ka. Departure time, 1,500. 258 na. Pero di na ako sasakay dyan. Nandun yung spot kanina, oh. Yung pulang-pula kanina nakita natin. Punta nga tayo dun. Naubos yung oras ko yun. Ang layo pala. Punta pa ba tayo? Ang dami talagang uwak dito. Ano? Pero parang nagpapaganda rin ng shield dito. Ano? Nagpapaganda din ng vibes yung mga uwak. Oh. Sa atin parang nakakatakot no? Pag may uwak. O ako lang yung natatakot. Boarding location. Ah, dito pala yung boat ticket. Magkano ba yung ganyan? Eating is not allowed. Ngayon, malis sila. Nasaan yung nakita natin kanina pulang-pula yung Nandun pa ata pataas. Malayo pala, hindi ka na pupuntahan guys. Dito na lang tayo sa gilid-gilid. Nasa harap pala tayo ng castle eh, Yung pinasukan ko pala kanina, yung pala yung harapan. Sabi ko kasi likod. Ah, hindi, baka likod dyan. Oo nga, likod dyan.
Meron din dito, puro ginkgo tree din. Ang ganda pala dito sa sa castle, yung paligid kapag ganitong season. Lalo na pag malapit na yung peak autumn. Hindi pa daw ito yung peak autumn sa Sunday pa, December 5. Grabe Video nga tayo dyan. Wala nga tao dito. Ang ganda dito. Rinig pa ba ako? Woo! Woo! Pag humahangin ng malakas doon doon dumadami yung bumabagsak ng mga dahon. Sobrang ganda May 5 days pa tayo sa Kyoto. Mapifeel pa natin yung autumn vibes na yan. Ngayon, lalabas na tayo dito. Pupunta na tayo ng Umeda Sky Building. Pagkatapos ng mag-Yodobashi tayo, bibili ako AirPods. Para yung sounds ng mga ine-edit ko, medyo matimpla ko ng maayos. Doon ako nahihirapan talaga Comment na lang kayo guys kung ano yung masasabi niyo doon sa mga sounds ko. Wala yun talaga hilig ko Yung gumawa ng mga videos na puro sounds. Kaya halos lahat ng mga videos ko, ang daming ang daming music. Yan, diretso tayo dito. Doon yung labasan papunta ng Osaka Castle. Doon. Parang pag kumuha kayo ng Amazing Pass mas maganda unahin nyo yung Umeda Sky Building. Maganda hapon na kayo pumunta dito sa Osaka Castle kasi wala masyadong pila. Doon sa boat ride, doon sa sa castle. Ayan, yung Umeda Sky Building kasi ang alam ko hanggang 2 PM or 3 PM lang pwede yung Amazing Pass. Or yung Osaka Amazing Pass. Hindi na ako magaganon ngayon. Ngayong trip na to kasi sumama yung pakaramdam ko Bala ko talaga mag-Osaka Amazing Pass ako. Kaso hindi ko kaya. Biglang parang, sinisipon ako kagabi. Tapos uminom na lang ako ng gamot. Buti na lang parang hindi na ako magkakasakit. Yung feeling ko ngayon. Kagabi feeling ko magkakasakit ako Parang gandang mag-boat ride talaga Lilibutin niya yung buong castle. Yung paligid ng castle. Labas na tayo dito. Dito yung pinakang exit dito sa likod. May mga ginkgo trees din dun sa labas. Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? May picture ako dyan dati, last year. My favorite trees during autumn. Ginkgo trees. Ang ganda talaga parang umiilaw. Paulit-ulit na naman ako Ayun yun po sa malayo. Ang dami dun sa paligid. Punta nga tayo dun. Yun ang pupuntahan ko. Waiting and missing Kita nyo ba guys? Dun sa malayo. Yan, punta tayo dun. here. Ayun, dun. Punta tayo dun. Let's go! Nag-iimot si ate. A tunnel of feeling. Grabe, foliage siya dito. Ang daming kulay dilaw na dahon dun sa kalye. Wow! Kaliwa kanan, meron Ayun pa, next week wala na yan. Bumagsak na lahat ng dahon. May Lawson din dito. Parang puro Lawson dito sa dito sa paligid ng Osaka Castle. Lawson lang yung nakikita ko. Sarap mag-bike dito There's stormy weather. Yan, dito tayo sa kanan. Dito daw yung papunta ng Umeda Sky Building. Tear begins to fall from your eyes. Sarap tumira dito It is the truth that you're living tonight. Grabe. I will be there with you even when you are alone. And I'll be waiting here when you come home. Can we get out of this one? Ayan, diretso daw tayo dito sabi ni Google Map. Buti na lang nakapag-vlog pa tayo ng maayos kahit pa paano. Maayos ba ako mag-vlog? Dami tao dito This one, a tunnel, Parang may event dito. and just like we got through everything, May concert ata. but I see you, honey. This isn't all. Osaka Loop line, sasakyan natin. Parang nakakalito yung line na yun Dati nalito kami dun Nung pumunta kami ng USJ last year. Punta tayo dun sa JR Osaka Station na yun. There's stormy weather. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you'd be here. Dito na tayo sa medyo labas ng Osaka Castle. Ayan, may Starbucks dito. Pero dito ata yung sikat na
pancake. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ang alam ko nga, pinin ko yun sa Google Map ko eh. Kaso nawala. Ba't kaya nawala yun? Pero dito lang daw yun. Honey, this isn't no Yun na lang yung sa akin. way. Funny. Naka-order na ako. Tinanong ko lang kung ano yung bestseller nila. Yun na lang in-order ko. Yan, ito. Ito tayo. Yan. Stormy weather. But right now, there's stormy weather. 세계 체험하는 곳으로가 Ayan, tapos na ako kumain. Ang bigat sa tiyan ng pancake eh. Ang dami din kasi. Sakto lang naman. Hindi ka naman mapapawa sa sarap. Ang maganda dun sa pancake, hindi ganun katamis. Kaya okay din. Pero siguro kung i-rate ko siya 8 out of 10. Nandito ako ngayon sa taas. Makita ko. Magsisiyar sana ako doon kaso maliit lang yung CR tapos ang daming tao. Kaya lumabas na lang ako. Doon na lang siguro ako sa station magsisiyar. Golden hour na ngayon. Ayan, palubog na yung araw. Ganda siguro umakit ngayon doon sa Osaka Castle. Kasi may panoramic view din yun eh, yung Osaka Castle. Pero ngayon pupunta na ako sa station papunta doon sa Umeda Sky Building or sa Yudobashi muna. Depende. Para mas gusto kong pumunta ng gabi doon sa Umeda Sky Building eh. Hindi naman tayo papasok talaga doon. Doon lang talaga sa escalator yung pinakang target nating puntahan. Ayun yung station na sasakyan natin. And dito yung Google Map. Same na same yung station na kailangan natin puntahan. Yung line na sasakyan natin is yung Osaka Loop Line papunta ng Wakayama. 4 stops. And doon tayo sa Osaka Station bababa. Papunta ng Umeda Sky Building. 13 minutes walk, 900 meters. Start ulit natin to. Medyo malayo nga yung Osaka Station doon sa Umeda Sky Building. Come and be with me tonight. I don't wanna come across impolite, but I'm ready. Kapag JR yung sinakyan nyo papunta dito sa Osaka Castle, dito kayo dadalhin. Pero pag subway, baka doon kayo dalhin sa pinasukan ko kanina. Or doon sa isa pang side. Red line ata yung sa kabilang side ng Osaka Castle. Hanapin natin yung platform 1. Doon daw tayo pumunta. Ayan, ito agad oh. For Osaka Station. Yan, dito tayo. Osaka Loop Line. Thinking about how you feel so right. Been dreaming all night. Ito na yung train o kaso sarado na. Ito na ba yun? Papuntang Narata eh. Let's go right, do or die. Come on, don't be shy. We can go up. Oh, we can go down. Let's go right, do or die. Come on, don't be shy. Yung kasunod na train, 4:07. Ayan, nakalagay dito. 4:07 p.m. pa. 5 minutes na lang. 4:02 p.m. na ngayon. For Osaka Station. Come and show me how it's done. It's just you and me. Nice and dirty. The things you're doing to me, it's like something out of a movie. You see right through me. It's like you already knew me. We can go up. Oh, we can go down. Let's go right, do or die. Come on, don't be shy. We can go up. Oh, we can go down. Let's go right, do or die. Come on, don't be shy. Come and be with me tonight. I don't wanna come across impolite, but I'm ready. Come and show me how it's done. It's just Ayan, nadyan na yung train natin. Ang ganda ng kukulay. Doon lang pala sa unahan. Pasok na tayo. Ayan, dito na tayo sa Osaka Station. Hanapin daw natin yung Sakurabashi exit. Saan yun? Ah, ito. Baba daw tayo dito. Let's go! Iko o! Sundan lang natin yung Sakurabashi exit.
Yun daw yung exit na pinakamalapit doon sa Umeda Sky Building. Pero nandito na din yung Yodobashi, katabi lang nitong Osaka Station. Ayan, kaliwa daw tayo dito. Ito daw yung isa sa nakakalitong station dito sa Osaka. Itong Osaka Station. Malaki daw kasi ito. Kaliwa ulit tayo. Sakurabashi exit. Then kanan dito. Ayan, labas tayo dito. 180 yan yung pamasahe. 4 stops. Mura lang yan. Yung iba, isang stop 300 na. Madami ditong coin locker. Kaso pahirap ang hanapin yan pag nandito ka. Baka pagbalik mo dito sa Osaka Station, mahirapan ka pang hanapin yan. Ayan, diretso daw tayo. Sakurabashi exit. Tingnan natin si Google Map kung anong tinuturo. Kanan daw tayo dito. Tapos kaliwa. Tara. Right now, 4:21 PM na. Medyo palubog na yung araw. Kung papasok siguro ako ngayon sa Umeda Sky Building, abot pa tayo sa sunset. Ang bigat sa tiyan ng pancake. Parang ayoko na tuloy ulit kumain ngayong araw. Haba nung pila nitong bus station. Never pa ako nakasakay sa bus dito. Doon sa Kyoto talagang bus talaga yung primary na doon transportation. Dito kasi madami ditong subway sa Osaka. Parang Tokyo din. Ayun, yung Umeda Sky Building, kita ko na. Yan, yung malaking building na yan. Umeda Sky Building. Saan tayo dadaan? Dito na tayo? Tawid na tayo? Nagbiblink na. Ayan, diretsuhin na lang natin to. May park nga dyan Nadaanan namin dati nung pumunta kami dyan. Galing din dito sa Osaka Station. Nasa likod ata niyang building na yan, yung park. Dilaw na dilaw doon Doon ako dadaan. Sa puro ginkgo tree. Ilang beses ko na nabanggit yung ginkgo tree na yun ngayong araw na to. Pagdating natin sa Kyoto, lagi huling babanggitin yan. Pero sa Kyoto, puro maple trees talaga. Dito, puro ginkgo trees Dilaw na dilaw doon, ang ganda. Ano? Ano? Ito na nga yung park. Mamaya pabalik, dyan tayo dadaan. Pero ngayon dito tayo dumaan. Ayan, ang ganda dito. Ginkgo trees. Ulit-ulit Parang ito yung Yodobashi Yan, building na yan. Parang ganyan yung building ng Yodobashi dito sa Osaka. Check natin mamaya. Pero dito yung way papunta ng Umeda Sky Building. Actually, may shortcut dun sa park. Kaso nakita ko kasi itong mga ginkgo trees. Kaya dito ako dumaan. Grabe itong hangin ng mga puno na to. Hanggang dun pala yan, sa dulo pa. Yellow yan Yan, kaliwa na tayo dito. Ayun na yung Umeda Sky Building Yan, yung building na yan. Umeda Sky Building. Nung una talagang punta namin dito, kilig na kilig kami. Talagang memorable pag first time dito sa Japan. Yung part dito, lagas na yung mga dahon Umupo pa kami dyan sa mga yan dati. Nung nagpapalipas ng oras. Parang last full day namin nun nung pumunta kami dito. Sa Umeda Sky Building. Upo muna tayo dun yun sa may ginkgo tree. Palipas muna tayo ng oras dyan. Antayin natin mag-sunset para may ilaw na yung escalator mamaya doon sa taas. Nakaupo pa din ako dito sa ilalim ng ginkgo tree. Ilang beses ko na nabanggit yung puno na yun. And nandito yung Umeda Sky Building sa harapan ko. Ayan. Pupunta na din siguro ako dyan. Inantay ko lang na medyo dumilim para buksan nila yung ilaw dun sa escalator. Saka gusto ko din makita yung mga Christmas tree dun sa baba. Ang alam ko may mga Christmas tree dyan during this season. So tara, punta na tayo doon. Medyo talaga lumalamig kapag paggabi na. Madali lang naman palang hanapin itong Umeda Sky Building. Sundan nyo lang yung Sakurabashi exit sa Osaka Station. Then makikita nyo na itong Umeda Sky Building.
Umeda Sky Building Christmas 2025. You came out of nowhere that first time. Mukhang may mga food stall dun. Ganito ata talaga dito pag ganito, no? Pag December. Last year pumunta kami dito, second week na yun ng November, wala pang ganito. Sa atin kasi September pa lang no? May mga Christmas decoration na. Dito ata December lang sila nag-i-start. Mga souvenir shops lang pala dito. Dito yung papunta ng Umeda Sky Building. Pan Plaza. Sa third floor ata yung third floor ba yan? Yan doon yung daan. Sa may overpass na yan. Pero dito yung pasok nun, sa building na to. Ang laki ng Christmas tree, I can do anything when I look at you. I believe everything to be true. Wala ba ditong bibingka? Bibingka gusto kong kainin. Little bit of my heart. Tapos may nakita ka kayo, Haba pala ng pila dun ngayon, Ang dami nakatayo. Parang tinatamad tuloy akong pumunta. Kita niyo ba guys? Ang haba ng pila dun sa taas, papuntang Umeda Sky Building. Now my worried mind seems to fall behind. And I can find you. Craft beer. Uso dito sa Japan yung mga yung mga beer. Pero hindi naman sila tumatawa, yung mga Japanese. Ano kaya sekreto ng mga yan? Ayan, iniikot ko lang to mga food stall dito, tapos mga souvenir shop. Be free falling. Paskong Pasko dito. I can do anything when I look at you. I believe everything to be true. Ramdam na ramdam yung Pasko dito, Sa Umeda Sky Building. Bit of my heart. Parang Pasko nga ngayon, Ang laki ng Christmas tree, Laging nagaganyan ng kulay, pag tinututok natin yung camera natin. Can't match one single kiss. Pag tumatanda ka na hindi mo na masyado nararamdaman yung Pasko. Or ako lang yan. Pero ngayon, dito ako, ramdam na ramdam ko. Oh, magkukulay blue na naman yan. Tinutok na naman natin yung camera natin, Ang ganda ng kulay, To be true. Ayun, yung pila ng papunta ng Umeda Sky Building. Pag ganito talagang oras, Pag kaka-sunset lang or during sunset, ang daming pumupunta sa mga tower. Parang yung sa Shibuya Sky, haba din ang pila, nung sunset na. Mga golden hour. Ano yun? May pa-show pa tong Christmas tree na to. I believe everything to be true. Every little bit of my heart lights up. Can you please tell it to never stop? Ayan, may pa-show pala dito, yung Christmas tree. Ayan, punta na tayo dun sa Umeda Sky Building. Ayan, third floor daw, yung entrance. Hanggang 10:30 PM pala yun. Last admission 10 PM. 2,000 yen ang entrance fee. Ayun, yung labas. Yung Christmas tree. Every 30 minutes siguro yung show na yun. Close your eyes, get out of your skin. Oh, it is mine. Parang medyo madilim. If I could, I would be right here with you. This world of taking calls, I hope I'm getting through. Ayan na, dito na ako sa taas. Nag-CR lang talaga ako dito. Buti na lang heated yung tubig dito. Kaya naghugas na din ako ng kamay. Sa labas, usually hindi talaga Sobrang lamig ng tubig pag naghuhugas ka ng kamay. Ayan na, dito yung
yung souvenir shop dito sa loob ng Omega Sky Building. Ito naman yung entrance, papunta dun sa taas, dun sa open space, sa rooftop. Yan yung may baya dito. Pero yung escalator, wala. Parang yun yung maganda talaga dito, ano, yung escalator. Although maganda sa taas, plano na paggabi, kaso 2,000 yan, tinatamad na din ako. Upo lang ako saglit dito, siguro bababa na ulit ako. Try natin bumaba taas ng ilang beses. After nito, Yudobashi na tayo. Close your eyes. Do you feel the same? Medyo mataas din to eh, no? Ito escalator na to. Takot nga dito yung asawa ko, yung umakit siya. Ang lakas ng kapit niya eh. Sobrang taas naman talaga nitong escalator na to. Let you in into my mind's cover the falling tears that have been long asleep. The lights are out and heaven's open. We can be everything that we want. Stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our souls. Tapos na tayo dito sa Umeda Sky Building. Next stop, Yudobashi. Ginugal ko na din kung paano pumunta doon. 11 minutes walk lang daw. Medyo ubos na din yung energy ko. Okay na din yung na-experience ko dun sa taas. Wala namang bayad. Nakatamad kasi pumasok dun sa Umeda Sky Building. Sunset lang talaga gusto ko kapag mga observatory. Balik tayo dun sa dinaanan natin kanina. Mukhang yun nga yung Yudobashi yun, yung tinuro ko kanina. Contrasts of our souls. Mas maganda pala dito pag December. Dito sa Umeda Sky Building. Kasi pag hindi December, wala yan eh. Wala lahat yan eh. Building lang talaga dito. Tapos yung Umeda Sky Building. Ayan. Punta ulit tayo doon. Yun yung building ngayon, parang bilog. Yun yung tinuturo ni Google eh. Yun na tayong Yudobashi or sa likod pa niyan. Akala ko yan na yun eh, hindi pa pala. Sabi ni Google, sa likod daw niyan. Yan na kaya tayo dito. Ayan yung park dito. Pag araw dito, madami dyan nagpipiknik eh. Pero ngayon wala na, gabi na kasi. Yan, punta tayo dito. Dito lang tayo dumaan. Ano yun? Parang ano yun oh. Pond. Pond nga. Grabe ano. Sarap dumaan dito sa gitna oh. Parang ano eh. Star Wars. Star Wars. Ganda oh. Yan, tawid daw tayo dito. Mukhang ito na nga yung Yudobashi building. Yan yung building kung nasan yung Yudobashi. Alam ko pabilog yun eh. Ayun, Osaka Station na pala yun. Ganda dito, sa bandang Osaka Station, sa labas. Grabe, ah. May mga koy siguro dyan. Teddy bear. Napapagod na ako. Pagkatapos itong Yudobashi, mag-ano na ako, mag-outro na ako. I'm not sure kung makapag-vlog ba ako mamaya. Pero pupunta ata ako mamaya sa Chutenkaku area. Doon naman ako magro-Roma Road mamaya. Magpapa 20k steps tayo para handang-handa na yung paan natin pagdating natin sa Kyoto. Mas madami kasi itong lakarin.
kaysa dito sa Osaka. Nasa na ang Yodobashi? Oo, akyat tayo. Ayun, nakita ko na yung Yodobashi. Nasa likod nga nitong building ngayon. Yan, akyat tayo dito sa escalator. May sikat pa dito ang Ferris wheel eh. Yung usual na pinupuntahan after ng Umeda Sky Building. Nasaan ba yun? Parang mas trip kong puntahan yan eh, kaysa dun sa pinakang rooftop ng Umeda Sky Building. Baka doon na lang pala ako sa, sa hotel mag-outro para mapakita ko din yung bagong room natin. Ayan. Punta tayo dito. Laki nito, Osaka Station. Laki no? Kaya siguro maliligaw ko din dito eh. Pero may mapa naman. Pag may Google Map, mahirap nang maligaw. Dito tayo sa gitna. Pasok tayo sa loob. Hindi dyan mahigpit eh, sa Yodobashi. Pagdating sa camera. Ang lawak nitong Yodobashi dito sa Osaka. Nasa first floor pala yung mga iPhone, tapos AirPods. Yun lang naman yung pakay ko dito eh. Ayan yung mga prices. Yung 1 terabytes, 264,800 yen. Yan siguro yung bibilin ko kung may stock. Meron pa naman yung less 10% na tax kung meron silang stock. Yun yung tanong. Pag 256 gig, 194,800. Pag 512 gig, 229,800. Yung pinakamahal nila, 329,800, 2 terabytes. Ito naman yung AirPods Pro 3. Ibibilin ko sana. 39,800. Yung iPhone 17 Pro Max walang stock eh. Try natin to kung meron. Ayan. Nakita ko yung price nito eh. Magkano ba yun? Sa Pilipinas, ito siya, 14,990. Dito, compare natin. Ito naman less 10% tax pa to. Walang stock yung iPhone 17 Pro Max. Sa Fukuoka pa kami nag-aantay nun eh. Ay, naghahanap. Hanggang ngayon wala pa rin stock. Pero yung AirPods sa 3rd floor daw meron. Puntahan natin. Yung pinuntahan ko parang underground siya. Ito, one yung nakalagay dito. Ito nga underground nga siya. Magcha-charge muna siguro ako. Lobat na din naman ako. Pag hindi ko nabili yung AirPods, baka umuwi na lang ako. Ayan, doon na lang ako mag-outro sa hotel. Ayun guys, nandito na ako sa hotel ko. Itong bagong hotel ko, Hotel Namba. Kakarating ko lang din. Medyo nagpahinga lang ako ng konti. Bali, 2 kama. Yung bed natin. Siguro yung isa, gagawin ko na ng patungan ng gamit ko. Ayan. Ganda ng painting eh, no? Ayan, no? So, pagdating ko, wala na yung gamit ko dun sa baba. Na dito na pala, nilagay nila. Wala namang importante dyan. Yung importante lang yung laptop talaga. Yun agad talaga yung tinignan ko eh. Wala namang nawala. Ito naman yung banyo. Parang mas maganda yung banyo nito kaysa dun sa Sotetsu. Medyo mas malaki. Kompleto na din, mayroong hand wash, may mga shampoo, conditioner, and body wash. Ayan, tapos mayroon na din dito mga baso. Pang toothbrush. Dito yung flush. Tapos dito naman sa harapan yung pindutan. Mga automatic bidet. Yung rep dito sa baba. Ayan, ito yung rep. Ayan. Tapos dito naman yung para sa workstation. Itong hotel, 2 nights ako dito. Tapos after nito, nilipat na ako ng Kyoto. So, nakuha ko to ng 6,681.9. So, per night, 3,341. Ayan, mura siya. Kaya ito yung kinuha ko. Kaysa nag-extend ako ng another 2 nights dun sa Sotetsu. Kasi pag nag-extend ako, 5,000 plus yung babayaran ko dun per night. Ito naman okay din kasi malapit sa Denden Town and may malapit na station. Actually, walking distance nga lang to papunta dun sa previous hotel ko. Mga 10 minutes walk, ganun. Tapos pala kanina sa Yodobashi, nakabili ako ng AirPods 3. Ayan, ito yung price niya, total price. Including tax-free discount, 36,182. Ayan, bumili ako kasi wala din ako pang music talaga. Baka mag-improve yung mga sounds ng video natin. Kasi parang yun yung may problema no? Minsan malakas daw yung music, minsan mahina daw, ganun. Try natin i-improve. Tingnan natin kung effective yan. Pag hindi talaga umayos, mahina talaga yung editing skills ko. Ngayon parang din kasi ako nag-edit ng video. Ngayon ko pa lang din inaaral yun. Nung nag-umpisa ako mag-vlog nung June. Tapos pala yung mga gastos ko guys, lalagay ko na lang din sa screen. Hindi ko pa kasi nakukumpit lahat eh.
So bukas yung itinerary natin is yung Katsuoji Temple. Ang ganda ng ano dito no? Ng lighting dito sa hotel na to. Yan, maganda mag-intro tapos outro. Ang ganda ng pailaw. So, I think hanggang dito na lang guys yung video ko. And nakakapagod din tong araw na to. Sana hindi na ako magkasakit. Medyo masama kasi pakaramdam ko today eh. Pero baka lumabas pa ako mamaya. Pupunta ako dun sa Shutenkaku. Yung parang Dotonbori din, yung vibes. Mailaw din kagaya ng Dotonbori. Ang pagkakaiba lang may tower dito sa Shutenkaku. Ayan, maglalakad-lakad ako mamaya dun. Baka hindi na ako mag-vlog. Kasi siguro saglit lang naman ako. And dun na din siguro ako magdidino eh. Ayan, so salamat guys sa panonood. Don't forget to subscribe and see you on the next one. Babush!